Magandang umaga. Nandito po tayo ngayon sa farm ng PCA. Makikita natin dito, meron ditong mga naka-nursery na mga nyug. Ito pong nakikita niya is variety ng katlag. Katigan yung mother plant at saka Laguna. Katigan dwarf at saka Laguna tall. So ito makikita natin guys. Yan, dito sa paglalagay ng o pag na nursery, nakalagay dyan yung date of harvest, date of sown, and number of seeds. Siyempre, huwag kalimutan yung variety. Ayan guys. Oh. So, ito ay Katigan at Laguna tall variety. Ayan guys. Oh. So, mga katlag ito. Ito mga nakikita nyo na naririto. So, ibig sabihin yan, Katlag, Katigan at Laguna tall, yan yung ngayon ay hybrid variety na. So hybrid variety na ito ng coconut, 'di ba? So ito na ngayon yung pinopromote ng PCA na itanim ng mga coconut farmers para sa mas maraming harvest at mas quality na mga coconut trees. So yan. Titignan natin yung iba pang mga varieties na meron po dito sa farm. Ito namang nakikita nyo, mga katlag din sa pero hindi pa tumutubo. So ganyan ang pagna-nursery guys. Oh. Okay, kikita nyo ba yung pagna-nursery? At dito naman, ito naman yung aromatic variety. So aromatic, maliliit lang ito ng mga coconut. Mga dwarf din yan, maliliit. So ngayon, ito yan, mabango naman yan. Mabango yung kanyang bunga, lalo na yung buko. Yan guys, oh. Aromatic variety. Ito namang variety na ito guys, nakikita nyo, variety takunan. So ito yung mga takunan, ito yung mga dwarf. Ginagawa itong mother plant para dun sa pag-hybridize. Okay? So, itong nakikita nyo naman, katigan din ito. Okay? Yan. Oh, yung may tubo na dun. Ganito lang ang paglalagay. Tingnan nyo, pansin nyo guys. Hindi siya straight. Nakatagilid yung mga nakatagilid. Oh. Diba? Kita nyo? Tagilid. Hindi siya patayo. Ayan o. Patagilid. Oh. Doon naman sa kabila pa ganon. Dito naman pa ganon. So ganyan kapag kanag na nursery. And pansinin natin. Ilang 1, 2, 3, 4, 5. Then may space dito para daanan. And another 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang pag na nursery ng coconut. Okay? So nakalagay din dyan yung plot 31, plot 30, at nakalagay dito yung variety, date ng harvest, date of sown, at saka number of seed nuts. Ayan guys. So dito sa buong paligid natin, makikita natin dito ang mga coconuts at mga naka-nursery. Pansinin din natin yung mga trees. Apatan. Ayan o guys. Apatan. Dito, ginawa din nila yung 4 na nyog. Nasa gitna na ngayon yung kubo. O, diba? So, tingin nyo, maganda ba itong ideya? So, ang tanong, talaga bang ginagawang 4 na nyog? Yes. Kung gusto nyo maging matibay yung nyog nyo, lalo na kung bagyuhin, pwedeng ganito. Kasi maglalaban-laban sila at magtutulungan. Hindi sila maibabara ng bagyo. Ayun din guys, 4 yun. Meron din namang 3. Kita nyo ba yun? 3. 3, 4. At meron din dito guys na mga dalawahan. So anong purpose? Bakit nila ginagawa yan? Pinakikita nila sa farmers yung mga option kung paano nila gawin iayos yung kanilang mga coconut. Lalo na kung ito ay mga bagyo prone area. At saka yung productivity, mapansin nyo, ayun o, 3. Ano ba yung pagitan? 2 metro guys. 2 metro and another 2 metro. So ito na ngayon yung ating
kubo sa gitna ng 4 na puno ng niyog. Diba? Napakagandang idea nito. Yan guys. Hope na nakapagbigay tayo ng ilang impormasyon pagdating po sa coconut planting. Yan. At ilang variety na naipakita ko po sa inyo ng coconut. So happy farming sa ating lahat.